Let us prepare ourselves, our hearts and our mind sa pagbabasa po ng banal na kasulatan, our call to worship, sa mga aklat po ng Josue, Kabanata 1, mga talatang 1 hanggang 9, sa Magandang Balita Biblia. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, "Patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayoy humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Ito, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad sa doon. At ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta." Purihin po ang Panginoon sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, salamat po Panginoon sapagkat ang salita mo, Lord, ay hindi lamang po para po sa Israel, kundi ito po ay para din po sa amin. Purihin ka, O Panginoon, Diyos na dakila, Diyos na tapat magpakailanman. Ang pangako niyo po kay Moises, kay Josue, ay pangako niyo rin po, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord, sa mga salita mo na nagbibigay po sa amin ng katatagan, nagbibigay po sa amin ng inspirasyon, nagbibigay po sa amin ng lakas ng loob. Sabi mo, Lord, na magpakatatag po kami at lakasan namin ang aming loob. Inaangkin po namin ang mga salita mong iyan, Panginoon, na personal, Panginoon, sa amin. Marami pong salamat, O Holy Spirit. Ikaw po ang gagabay, Panginoon, sa amin. Kasama pong banal na Espiritu, gagabayan po kami sa buhay na ito. Salamat po sapagkat ang iyong mga salita, ang aming pong katatagan, ang salita mo po, Panginoon, na magbibigay po sa amin ng kapangyarihan upang kami maging matatag at maging malakas ang aming loob sa anumang haharapin po naming mga sitwasyon po sa buhay. Salamat po, Panginoon. Sinasamahan niyo po kami. O Lord, you are our inheritance, O God. O Lord, you are our eternal glory, Panginoon. O Lord, you are our eternal hope. Kaya dakilang Diyos, we praise you, we glorify your name because you are magnificent, you are majestic, you are awesome, you are gracious and glorious, Father God. And thank you sa iyong mga salita, Panginoon, na nagbibigay po sa amin ng buhay, nagbibigay po sa amin ng pag-asa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako na hindi po
nawawalan ng bisa, Panginoon. We hold on to your promises, O God, because you are God who is faithful to your promises, Panginoon, sa amin. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, allow us, Lord, through the power of the Holy Spirit, O God, to humble ourselves, O God, to surrender ourselves to you, O God. We will worship you, Lord God, in spirit and in truth, Father. And tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming mga pagsambang ito, Panginoon. O Lord, you are holy God. There is none like you, O Lord God. So, Father, we praise you, O God. We glorify your name, O Lord. Be with us and let your angels, O God, your warrior angels, be with us in worshiping and honoring you, Lord. This is my prayer and declaration, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yan. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. At ating pong ihanda ang ating mga puso sa ating pong mga pagsambang pag-awit po sa ating Panginoon. Yan. Okay. Amen. Hallelujah. Sige po ating pong ihanda ang ating mga puso sa Panginoon. And let us give our heart to God tonight to praise Him, to worship Him, to glorify His name, and to bless His name. For God is alone our Jehovah Rapha, our Jehovah Nisi, our Jehovah Makadesh. For God alone is our healer, our provider. Amen. Hallelujah. For Jesus alone is our salvation. So, God deserves our highest praise and worship tonight. Let us just come before the very throne of our God and let us open our mouth, our spirit and our soul to worship the Lord, to glorify the Lord in spirit and in truth. Hallelujah. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we worship your face. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Yes, Lord, we deserve our praise, O God. We deserve our praise and worship to you, for you alone are our God, our peace. You are the peace that guards my heart. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, yes, Lord, and there I find release. So with all my
deserve all glory, for you alone deserve our praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve praise. Father, we love you, and we worship you this day. Yes, Lord, Father, we love you. Father, we love you, and we worship you this day. Oh, Father, we love you. Father, we love you, and we worship you this day. Oh, we love you, Lord. Father, we love you, and we worship you this day. Yes, God, Lord Jesus and Holy Spirit, we love you so much, Lord. We love you, Lord, for you are so good. You are faithful God. You're awesome God. And you deserve our praise and worship. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. Yan. Hello everyone. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Blessed, joyful, and victorious evening sa atin po. And welcome po sa ating Global Harvest Goshen Ministry online celebration. So, sa lahat po na nandiyan, sa atin pong mga tahanan, sa mga kayo naroroon, yan, purihin po ang Diyos. And let us enjoy tonight, no, sa ating worship celebration. Okay, sige, tayo po ay saglit po na manalangin. Let us just come before the very throne of our God. Let us pray. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, again to you all the glory, honor, and praise, for you are so good. You are a faithful God. You are awesome God. You are great God over our family life ministry. We praise you, we honor you, we glorify your name, we bless you, O God, sa buhay po ng bawat sa amin. And tonight, Lord, as we dive in
and listen to your word through your servant, O God. Bless us, O God. Bless each of us, Lord. Anoint us, God. Refresh us, O God, with your Holy Spirit. Give us the joy, the passion, and the hunger to listen to your word, O God. Even po yung mga hamon ng iyong salita tonight, and especially your promises, Lord, ay patuloy po, Diyos, na magbigay, mag-inspire sa bawat sa amin at magbigay ito ng hope and strength sa bawat mga sitwasyon ng aming buhay. So, again, Lord, we praise you, we thank you in advance for all the promises na hinanda mo niyo po sa bawat sa amin. To you, all the glory, honor, and praise in Jesus' mighty, mighty name we pray and shout. Amen, amen. Alright, sige po. Again, a blessed, joyful, victorious, and peaceful evening sa bawat sa po sa atin. At shout out po sa bawat sa po sa atin, nandiyan po sa online, even doon po sa manood ng replay nitong ating Global Harvest Goshen Ministry Worship Celebration. So, please po, share po ninyo itong ating pong link, no? Pwede nyo pong i-share ito para tayo pong lahat, even sa ating mga mahal sa buhay, relatives, friends here and abroad, will blessed by our word of the Lord for tonight. Alright, sige po, yung ating pong pag-uusapan tonight ay, yan po yung title, no? Nasaan po sa screen. Sabi po dyan, paano ko malalampasan ang bawat balakid? Yan, no? Very timely. Laging ang salita ng Panginoon ay laging on time, no, sa buhay ng bawat sa atin. And this message of the Lord for tonight ay para po sa inyo, no, sa bawat sa atin. Kaya po napakahalaga na sabi ko nga po ay i-share natin itong ating word of the Lord para hindi lang po ikaw at ako ang siyang mabless, kundi ikaw din po by sharing this link sa ating mga mahal sa buhay ay maging pagpapala po tayo. Alright, sige po, yung ating text po ay doon po sa binasa ni Beth po kanina. If you have your Bible with you, you can turn that into the book of Joshua, chapter 1, verses 1 to 9. So doon po iikot yung ating message of the Lord tonight. Diyan po natin titingnan yung mga background, principles of this word, ng title, paano ko malalampasan ang bawat balakid. So nandoon po sa Joshua chapter 1 verses 1 to 9, sabi ko nga po na binasa sa atin kanina sa call to worship ni Beth para makita natin the secrets, no, the keys o yung mga paraan paano natin malalampasan o ang mga balakid po sa ating buhay. Alright, so turn your Bible, no, sa Joshua chapter 1 verse 1 to 9 para masundan po natin itong atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. So let me just magsimula sa isang kwento, no? May isang binatang lalaki po na lumaki sa simpleng pamilya, okay? At pangarap niyang, makatapos pag-aaral, no? Bilang estudyante, mayroon siyang desire, mayroon siyang vision, mayroon siyang purpose in life, itong estudyanteng ito na marubdob yung kanyang pangarap na makapagtapos ng kanyang pag-aaral at makatulong sa kanyang mga magulang. Eventually, kapag siya po ay nakapagtapos na at makahanap ng hanap buhay. So, ito yung gustong-gusto, ito yung pangarap ng binatang ito, no? So, siyempre po, tayo mga magulang, sino mga magulang na nangangarap ng kanilang mga anak, especially this month, no? Sa nakaraang mga buwan ay panahon ng graduation, no? Panahon ng mga awards, recognition. So masaya tayo ng mga magulang, na ang ating mga anak ay nakapagtapos, no? Nakakuha ng mga parangal, recognition, awards, and so on and so forth. So balikan natin yung kwento. So ito yung pangarap at vision ng binatang ito na makatapos ng pag-aaral at makatulong sa kanyang mga magulang. Ngunit, alam niyo po, isang araw, biglang, suddenly, all of the sudden ay namatay ang kanyang ama. Okay, namatay yung kanyang ama. Ang taong kanyang, sandigan, inspirasyon, at gabay sa buhay, no? So, pakiramdam ng binatang ito, yung kanyang pangarap, yung kanyang hope, yung kanyang vision, yung kanyang pangarap na makapagtapos at makapagtrabaho, mabigyan ng magandang, mabuti
kanyang mga mahal sa buhay, ay yun nga po, nagkaroon ng isang tinatawag nating tragedy sa pagkamatay ng kanyang isang ama. So feeling niya ay, pakiramdam niya, gumuho ang kanyang mundo. Dahil po sa biglaang pagkamatay ng kanyang ama. Ano hong kaugnayan nito doon sa binasa sa atin ni Beth kanina sa Joshua chapter 1 verse 9? Yung background po nito ay tulad po ni Joshua, na nawalan ng mentor, Sino pong mentor niya? Ang guide, ang kanyang sinusundan na leader, si Moses at that time, So si Joshua biglang kumbaga namatay yung leader, tapos pinasa sa kanya yung leadership. Naisip niya, paano ako magpapatuloy? Okay, maaring iniisip ni Joshua, paano ako magpapatuloy, Paano ko gagawin, gampanin ang aking mga pinagkatiwalang ito? Kaya ko ba ito nang wala siya? Seemingly, yung binata sa kwento parang gano'n, Parang biglang huminto, All of a sudden parang huminto ang pag-ikot ng mundo sa kanya at naisip niya, paano ako magpapatuloy, Kaya ko ba ito nang wala ang aking ama? Okay? So dahil po sa pangyayaring iyon, napilitan siyang magtrabaho habang mag-aaral. Okay? So nagtatrabaho, nag-aaral. So working student, sabi nga po, maraming beses na gusto na niyang sumuko itong binatang ito. Minsan habang naglalakad siya pauwi, naisip niya, Lord, sabi niya, hindi ko na kaya ito, Kakayanin ko kaya ito na walang ama ng inspirasyon, napakaraming parang balakid na nang biglang dumating sa amin. Habang nagdedesisyon siya isang gabi, siyempre Christian itong binatang ito, binuksan niya one time yung kanyang devotion, one morning ay yung kanyang devotion ay napunta po sa Joshua chapter 1 verse 9, So yun po yung kanyang devotion. So binasa ng binatang ito yung Joshua chapter 1 verse 9 at ang sabi po doon ay be strong and courageous, right? Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So yun po ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 9, So parang direktang nangusap ang Diyos sa kanya itong Joshua chapter 1 verse 9 sa kanyang devotion. So unti-unti niyang naunawaan po na hindi niya kailangang malaman ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. Ang kailangan lang po niya ay magtiwala na kasama niya ang Diyos sa bawat hakbang. So nagpatuloy siya, nag-aral mabuti, nagtrabaho ng marangal, dumaan sa maraming pagsubok at pagkalipas po ng ilang taon, there you go, lo and behold, nakatapos po siya ng pag-aaral at naging magna cum laude pa. Yan, sa kanyang pag-aaral. Naging matagumpay sa kanyang propesyon halos, Nang tanungin siya kung paano niya nalampasan ang lahat, sinabi niya, hindi ako naging matapang dahil wala akong takot o nawala ang aking pong ama. Naging matapang ako dahil alam kong kasama ko ang aking amang Diyos na nasa langit kahit natatakot ako, kahit wala na ang aking ama biological, ang kanyang biological ama. Now, yung ating pong, just to give you a little background, balikan po natin yung Joshua chapter 1 verse 9 so that we can appreciate yung message ni Lord. Ang Israel po, dun sa Joshua chapter 1 ay humarap din sa napakalaking balakid. Sabi nga natin doon, patay na si Moses, the leader, the sole leader noong una ng bayang Israel. Ang kanilang dakilang leader, nasa harap nila ang Ilog Jordan, sa kabila nito naman ay ang lupang pangako na puno ng mga balakid, Ano yung balakid doon? Higante, mga higante po bago nila marating yung promised land sa Canaan, ang mga tao doon ay malalaki, higante. So tinitingnan nila ito na isang malaking balakid, ngunit sa Joshua chapter 1 verse 1 to 9, ipinapakita po ng Diyos kung paano malalampasan ang bawat balakid. Hindi sinabi ng Diyos na mawawala ang mga balakid, ngunit nangako siya na magiging kasama nila sa bawat laban. Yun po, So, ang tanong sa atin, paano kung malalampasan ang bawat balakid katulad ng
bayang Israel. So, does the Bible have anything to say about how to deal with it, mga kapatid, no? Today's passage or tonight's passage in Joshua chapter 1 verse 1 to 9 give us a three clue, no? Three keys, no? Sekreto, papaano ikaw at ako po ay malalampasan ang anumang balakid sa buhay natin. Alright? So, number one principle is this, no? Marapin ang balakid ng may katapangan. Yan po ang una, no? Or courage. Alright? So, courage, no? Harapin ang balakid ng may katapangan. Sabi doon sa Joshua chapter 1 verse 6, be strong and courageous. So, sino po nagsasalita rito? Ang Diyos through Joshua. Sabi niya kay Joshua and the rest of the Israelites, sa panahon ng kanilang kabagabagan o may worries, nagpapanik kung ano gagawin nila, sapagkat meron nga pong balakid sa kanilang pagpunta sa lupang pangako, be strong and courageous, sabi niya, no? Ang unang hakbang, kapatid, kaibigan, minamahal sa pagtatagumpay ng balakid ay hindi na pagtakbo kundi pagharap dito. Okay? So Joshua po ay may dahilan para matakot, right? Tama po, siya po ay papalit kay Moses. Sino ba naman po si Joshua na papalit sa isang dakilang leader si Moses? So yun po yung takot niya, no? Siya ang mangunguna sa milyong-milyong tao. Siya ang haharap sa mga kaaway sa Kanaan, no? Ngunit sinabi ng Diyos, no, magpakatatag ka. Ang sabi po ng Diyos kay Joshua, no, magpakatatag ka at magpakatapang. You know, alam niyo po, ang katapangan po ay hindi kawalan po ng takot. Ang tunay na katapangan po ay pagpapatuloy kahit po may takot. No? Tulad po ng sundalo. No? Tulad po ng isang soldier o sundalo na nanginginig habang papasok sa digmaan. Ngunit patuloy pa ring sumusulong. Kaya ang tanong sa akin, may balakid ka ba ngayon, kapatid? Tanong kita, no? Personally. May balakid ka ba ngayon? Yan, pwede nyo pong ilagay po dyan sa comment section. Sabihin niyo, ano ba yung ang balakid ko ngayon ay, o ang challenges ko ngayon ay, yan, lagay po ninyo. It's okay, no? Mas maganda po na maging honest tayo sa buhay natin. Ano ba, Lord, yung mga balakid ko. So think tonight, ano ba yung balakid, okay, na sa buhay mo ngayon, o challenges sa buhay mo ngayon, problema sa trabaho marahil, o suliranin sa pamilya, kawalan ng pangailang pinansyal, pagsubok sa pananampalataya, o sakit sa puso, o ano man po, sige po, china-challenge ko po kayo, no? Kung sino po matapang dyan na magsabi na ang balakid ko ngayon ay, yun, lagay po ninyo, no? Huwag kang umatras, kapatid, kaibigan, no? Or, ang balakid mo ngayon sa marahil, nawawala yung joy mo sa heart mo dahil meron kang may sakit, may karamdaman ka, no? Physically, spiritually, financially, emotionally, relationally. So, yun po, no? Yung sakit po, hindi lamang po yan sa physical, no? Marahil, ang mga balakid nito ay nangyayari po sa all areas ng buhay po natin. So, it's very real, no, mga kapatid? It's very real na makita natin na may mga balakid. Pero sabi po dyan sa first principle, harapin ang balakid ng may katapangan. Huwag kang umatras, huwag kang umurong, harapin ito ng may pananampalataya. No, sabihin mo, no, hindi ako magpapatalo. Sabihin mo nga, sige, lagay mo dyan sa comment section, no, sabihin mo, isulat mo, hindi ako magpapatalo sa takot dahil ang Diyos ay kasama ko. Amen? Hallelujah! Sige po, lagay nyo po. No, i-declare ninyo itong salita. Sabi mo, hindi ako magpapatalo sa takot dahil ang Diyos ay kasama ko. Amen? Hallelujah. No, ano po ang pangako? Itong ating first point, no? Itong ating first principle, sabi po diyan, basahin natin, kapag kasama mo ang Diyos, okay, walang balakid na mas malaki kaysa sa kanyang kapangyarihan. Amen? Hallelujah. No? Kapag kasama mo ang Diyos, kapatid, sabi diyan, walang balakid na mas malaki kaysa kanyang kapangyarihan. Because God is a big God. Amen? A big God po siya. So, yun po, tinitignan po ang ating pananampalataya. Ano? Yung ating pong pagtingin sa Diyos. Kaya dapat tingnan natin na mas malaki ang kapangyarihan ng Diyos kaysa mga
balakid po natin. Okay? Hindi po sinabi ng Diyos kay Joshua actually na mawawala ang mga balakid. Alright? Hindi sinabi po ni Diyos ng Diyos yung kay Joshua na mawawala yung balakid. Sa halip po, inutusan niya siyang maging matatag at matapang. Okay? Matatag at matapang sa pagharap sa mga ito. Alright? So, ang tunay po na tapang, kapatid, hindi kawalan ng takot. Sabi ko nga po, kundi ang pagpili po na sumunod at magtiwala sa Diyos. Hallelujah. Amen. Piliin po natin, kapatid, na sumunod. No? Choose to obey His God, His promises, His word. No? Piliin po natin yan na magtiwala at sumunod sa Diyos. Kahit po may takot, kahit may balakid po. Kapag may mga pagsubok, alam niyo po, problema, o pain na inaharap po natin o hindi tiyak na sitwasyon, kapatid, kaibigan, huwag tumingin sa laki ng balakid ng buhay. Tingnan po ang ang laki ng Diyos na may magagawa na kasama mo, nangako at sinabi hindi kita iwanan ni pababayaan man. Salita ng Diyos po 'yon, no? Panghawakan natin yung salita ng Diyos. Doon ka humugot, sabi ko nga po, ng tapang, doon ka kumuha ng lakas, ng kapangyarihan na magpatuloy, no? Katulad ng sinasabi ng Diyos kay Joshua, sinasabi niya rin po tayo maging matatag at matapang sa pagharap ng mga balakid. So, ang tapang po ay nagmumula sa katiyakang ang Panginoon, ang Diyos, kapatid, ang nangunguna sa bawat laban. Amen? So, this point to principle number 2, no? Ano yung pangalawang principle? Hawakan ang salita ng may katatagan. Amen? Hawakan ang salita ng Diyos, the word of the Lord, the Bible. Katulad po diyan po sa picture, no? Hawak po ng lalaki. Ano hawak po ng lalaki? Alright? Bible, the word, the written word of God. No? Hawakan ang salita ng Diyos na may katatagan. Ibig sabihin, magkaroon ka ng commitment. No? Kanina, courage, di ba? Sabi po doon, nung una, harapin ang balakid ng may katapangan, courage. This time, kapatid, inuutusan tayo, no? Ini-encourage tayo ng ating pong salita ng Diyos na hawakan. Alright? Ang salita ng Diyos na may katatagan. Magkaroon ka ng commitment, no? Pagtatalaga ng iyong sarili doon sa salita ng Diyos. Sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi doon, this book of the law shall not depart from your mouth. So, yun po yung gentle reminder ni God kay Joshua, no? This book of the law, the Holy Bible, no? The Scripture, ang salita ng Diyos. Alright? Ang Biblia, doon sabi na, shall not depart from your mouth. Hindi po sapat ang tapang lamang, tama po? No, ang courage lamang para harapin ang mga balakid. Maraming, matatapang ngunit mali ang direksyon, yun po, ano? Kaya sinabi po ng Diyos kay Joshua na manatili, sa kanyang salita. Doon siya magkaroon ng pagtatalaga. Piniin niya na mag-commit siya, magtalaga siya, ng kanyang buhay sa salita ng Diyos. No? Now, bakit po? Bakit kailangan po tayo ay magkaroon, panghawakan natin ang salita ng Diyos na may katatagan, mag-commit tayo sa salita ng Diyos? Alright? Tatlong bagay ang sinasabi ng Diyos, no? Banggitin ang salita. Alright? Sabi doon, sa Joshua chapter 1 verse 1 to 9, meditate on it day and night. So, ang commitment mo, no, yung pagtatalaga ng buhay mo, meditate. Ibig sabihin, basahin, pagbulay-bulayan, i-appreciate, mahalin, love, okay? The word of the Lord, day and night. Hindi lang yung kapag may sakit ka, may kailangan ka, Lord, magbabasa ka ng Bible, Lord, matawad, ganun po ang tao minsan naalala lang na magbasa ng Bible, mag-worship kay God, manalangin, maglingkod, kapag may matindi na ang buhay. Alam niyo, the first and foremost na kailangan natin ay ang salita ng Diyos sa panahon ng mga balakid sa buhay mo, panahon ng mga challenges sa buhay mo, brothers and sisters in Christ. It reminds us also na ikaw at ako meditate
the word of the Lord, ang salita ng Diyos, day and night. No? Pag-isipan ito araw at gabi. No? So, pag-isipan mo, ibig sabihin, maging laman ng isip mo at puso mo ang salita ng Diyos. Alright? Sundin ang salita. Sabi yun, observe to do according to all that is reason. Observe. Ibig sabihin mo, tingnan mo kung ano yung mga dapat na gawin mo at iwasan mo at hindi mo gawin tungkol sa salita ng Diyos. You know, ang salita ng Diyos, dapat hindi po natin ikinukompromiso kung ano ang salita ng Diyos, kung ano ang sinasabi ng Diyos na mali, mali. Kung tama, tama. No, huwag natin i-compromise. So, kaya sabi doon, observe to do according to all that is written. No, salita ng Diyos yan, hindi pwedeng palitan, hindi pwedeng dagdagan. Salita ng Diyos yan. Kapag hawak mong salita ng Diyos, kapag hawak mong salita ng Diyos, unang-una, alam niyo, may direction ka. Tama po? Yan po ang maganda sa salita ng Diyos. Kapag nag-commit ka sa salita ng Diyos, pinanghawakan mo, binulay-bulay mo ito, nilagay mo sa puso mo, nabubuhay ka, alright, sa salita ng Diyos, ikaw ay lumalakad sang ayon sa salita ng Diyos, you are living in righteousness, holiness, and truth ng Bible. Aba, kapatid, may direction ang buhay mo. Amen? May direction ang pamilya mo, may direction ang plano ng Diyos sa'yo, may karunungan ka, may lakas ka, kapatid, no? So, ang Biblia po ay, parang GPS, ano yung GPS? Global Positioning System, di ba? So, tayo ngayon, no? Kapag hindi mo kabisado yung pupuntahan mo, punta kay Google, o Google Map, o kay Waze, no? Lalagay mo kung anong saan direksyon. Pag nilagay mo yung direksyon doon, tinype mo kung saan pupunta. Ayun, there you go. Bibigyan ka ng direksyon, no? GPS, no? Global Position System. Kapag sinunod mo ito, alright, kapag sinunod mo itong yung direksyon ng tinatawag nating map, Google Map, or pero sometimes medyo palpak din, hindi po precise yung mga direct. Anyways, po ang mahalaga po doon, katulad nga po ang Biblia ay isang direksyon na nagbibigay ng tamang daan, direksyon at buhay sa iyo, no? Kapag sinunod mo ito, hindi ka mawawala. Tama? Amen? No? Kapag may balakid, huwag puro opinyon, okay? Huwag puro emosyon, okay? Huwag puro payo ng tao. Kapatid, no, bumalik saan? Sa salita ng Diyos. Alright, sabi ko nga po, wag natin pong minsan ang tao, ang kultura, ang tradisyon, ang nagdidikta kung ano ang tama. Pero ang tanong, ano ba ang tama? Ano ba talaga, saan ba tayo talaga kumukuha ng tamang desisyon, salita at buhay natin? Saan natin inaangkla ang bawat mga desisyon, plano, saan natin kinukuha ang mga prinsipyo ng buhay natin? Hindi po sa kultura, hindi po sa tradisyon, hindi po sa mga tao, payo at ginawa ng batas ng tao, kapatid. Dapat doon tayo sa batas ng Diyos, sapagkat pag umangkla ka, no, nagkaroon ka ng commitment sa salita ng Diyos, ito ang magiging gabay at sandigan mo. Amen? So ano po ang pangako ng ating second point? Right? Sabi diyan, basahin natin. Kapag hawak mo ang salita ng Diyos, yung hawak mo ang bit, wag yung hawak mo ang bit. Ang ating hawakan, kapatid. Dapat hawak mo ang salita ng Diyos, kapatid, no? Hindi ka madaling matinag ng problema, dahil alam mong hawak ka pa rin ng Diyos. Hallelujah. Hawak po tayo ng Diyos, kapatid. So, ang tunay po ng tagumpay po ay hindi nakasalalay po sa ating lakas o kakayahan, kundi sa ating katapatan sa salita ng Diyos. Amen? Maging tapat po tayo. Kung papaano ang Diyos, kapatid, ay tapat, sapat sa buhay natin, past, present, future. Wow! Di ho ba, no? Saan ka pa magiging tapat kundi sa salita ng Diyos? Sinabi pa ng Panginoon po kay Joshua, no, na patuloy niyang pagbulay-bulayan, ipahayag at sundin ang kanyang salita araw at gabi, kapatid, no? Sabihin po, sa madaling salita, ang commitment ang pagtatalaga ay nangangahulugang hindi lamang binabasa po ang Biblia. Yan po ang tinatawag nating commitment, no? Hindi lamang binabasa ang Biblia kapag may problema, kundi ginagawa ito, binubuhay, isinasabuhay, ginagawa araw-araw na buhay. Alright? So kapag matatag ang ating kapit po sa salita ng Diyos, alam niyo po, magiging matatag din ang ating pananampalataya, mga desisyon at direksyon ng buhay po natin.
And this will turn to our last point, no po, principle, hawakan ang pangako ng Diyos ng may kumpiyansa. Alright, hawakan ang mga pangako ng Diyos na may kumpiyansa. Palagi ko pong sinasabi, no po, according to Bible scholars, there are more than 8,000 promises ang Diyos, no? In Old and New Testament. Can you imagine that, kapatid, brothers and sisters in Christ? 8,000 promises, 8,000 mga pangako sa salita ng Diyos. And that is available for you. That 8,000 promises ng Panginoon is for you. Available yan. All you have to do is what? Claim it. No? Receive it. Of course, paano mo ma-receive at makakamtan yung pangako ng Diyos? You have to read it. No? Bagbulay-bulay, basahin. Alright? Meditate. Kaya pa every time, no, palagi po, pag nare-release ang salita ng Diyos, like this, no, just claim it, receive it, by faith, yung mga pangako ng Diyos. Okay? Hawakan ang pangako ng may kumpiyansa, confidence. So, kanina, courage. Tama po? Pangalawa, ano yun? Commitment and then confidence. 3 C's. Alright? So, for the Lord, sabi sa Joshua verse 9, for the Lord your God is with you wherever you go. Woo! Ito po ang pinakamalaking sekreto po. Alam niyo po yon? Ito po ang pinakamalaking sekreto po ng tagumpay ni Joshua. At gusto po ng Diyos tonight, ito rin yung pinakamalaking sekreto ng gusto ng Diyos para magtagumpay po ang buhay natin, ang pamilya natin, ang pag-aaral, negosyo, ang ating ministry, no? No? Ito ang pinakamalaking sekreto po ng tagumpay ni Joshua. Hindi ang kanyang kakayahan, right? Hindi ang kanyang karanasan, hindi ang kanyang hukbo, kundi ang presensya po ng Diyos. Ang pangako po ng Diyos, sabi niya, kasama siya sa bawat hakbang. Wherever you go. Diyan po sa text, no? Sabi doon, wherever you go. Oh, saan ka pa? Kasama siya sa bawat laban. Hindi ka nag-iisa. So, anong laban mo? Anong challenge? Ang balakid mo? Hindi ka nag-iisa. Wherever you go, kasama ka. Hindi ka nag-iisa. Kasama siya hanggang sa tagumpay. Amen. Hallelujah. So, sino po gusto po maging matagumpay? Victorious ang buhay. Amen. Hallelujah. Ako yon, kamo. Amen, amen. Lord, I claim, I declare, I am victorious. Ang aking pamilya, aking negosyo, ang pag-aaral, ang aking pangarap, ang aking ministry, Lord God. I declare, I claim, I prophesy, magiging victorious ang aming buhay, ang aming pamilya. Amen? Hallelujah. Noon niyo po, ang Diyos po hindi lamang nagsisimula ng gawain. Ito po maganda sa Diyos. No? Kapag may sinimulan po siya, tinatapos po niya. Amen? Tama po, no? Ang isang maliit na bata, halimbawa po, ano po, ay walang takot, ay walang takot tumawid sa madilim na lugar kapag hawak niya, right, ang kamay ng kanyang ama. No? Hindi dahil matapang po siya, no? Itong batang ito. Hindi dahil po matapang siya, kundi dahil alam niya, tiwala siya, trusted siya, kasama niya po ang kanyang ama. Alright? So, alam niyo po, ganito rin po ang mananampalataya. Ganito rin po ang buhay po natin. Dapat, ano po, mga kapatid, no? Para tayong mga bata, no? Na dapat tiwala, may tapang, na hawakan ang pangako ng Diyos. Maaring malaki ang balakid mo, kapatid, no? Marahil marami ang mga challenges balakid mo sa buhay. Right? Ngunit mas malaki ang Diyos natin. Amen? No? So, declare natin, no? Declare mo, sabihin mo diyan sa comment section, sabihin mo, hindi ako nag-iisa, right? Ang Diyos ay kasama ko saan man ako magpunta. Okay? Sige, sulat mo 'yan. Hindi ako nag-iisa, lagi mo 'yung pangalan mo. Ang Diyos ay kasama ko saan man ako magpunta. Amen? So, ano ang pangako ng Diyos? This is the promise ng Diyos sa ating pong last point, no? Last principle. No? Basahin natin. Kapag hawak mo ang pangako ng Diyos, right? Makakaharap mo ang bukas ng may pananampalataya at what? Kumpiyansa. Hallelujah. Kapag hawak mo ang pangako ng Diyos, hawak mo, receive it, claim it, the 8,000 promises ng Diyos. So, sabi ko nga po, i-divide mo yung 8,000 promises, divided by 365 days, ilan yan sa bawat araw? 24 single promises every day. Kaya po, kapatid, kaibigan, hawakan mo
ang pangako ng Diyos araw-araw, minuminuto, makakaharap mo ang bukas na may pananampalataya po at kumpiyansa. Alam niyo po, yung salitang kumpiyansa o confidence ng isang mananampalataya po, alam niyo yun, hindi po yan nakabase sa sariling kakayahan, karunungan, alright? Talento, o anumang natapos mo, ang talento mo, gifts mo, kundi saan? Sa presensya po at pangako po ng Diyos. Amen? Alright? So, ipinangako po ng Panginoon kay Joshua o Josue na hindi niya ito iiwan o pababayan man saan siya magpunta. Ganun po yung, alam niyo po yun, no? Can you see that? Yung commitment po ng Diyos kay Joshua, mula umpisa, tatapusin niya hanggang sa katapusan. Hallelujah. Ganun po ang commitment ng Panginoon sa bawat sa atin, kapatid. Kung anong inumpisahan niya sa buhay mo, wait ka lang, maghintay ka lang. Gagawa siya ng mga paraan sa buhay mo na hindi mo inasa. Just wait upon the Lord. While waiting, sa Panginoon, panghawakan mo araw-araw. Every day. Ito yung sekreto ko po, every day, kaya nagiging masaya, nagiging magaan, madali, ang buhay, nagiging matagumpay. Every day, Sabi ko, Lord, I claim, I receive in the name of Jesus all your words and promises. Hindi lang sa akin, sa aking family, kay Beth, sa aking mga anak, kay Mari, kay Christian, kay Mariel. Even, in-advance ko na nga po all the promise of the Lord. Even, Lord, I pray that my children will receive your promises. Amen? So, ganun ako advance po ngayon, Ina-advance ko na yung mga pangako, yung blessings and breakthroughs ng Panginoon, mga pangako niya sa aming family life and ministry. Alam niyo po, mga kapatid, kaibigan, ipinangako ng Panginoon kay Joshua na hindi niya ito iiwan o pabayaan man saan man siya po magpunta. Kapag tila po, alam niyo po yun, mahirap ang daan, ang buhay, at hindi malinaw po ang hinaharap, gagaling pa ba ako, magiging okay pa ba ako, ang sitwasyon ko, ang sakit ko, everything, Daming mga tanong natin, magiging maalwa ba ang buhay namin, makapagtatapos ba ang aking mga anak, maging maayos ba ang aking relasyon sa aming mag-asawa, and so on and so forth. Alam niyo po yun, Kapag tila mahirap, po, ang daan at hindi malinaw ang hinaharap, kapatid, kaibigan, alam niyo po, maaari tayong magpatuloy po ng may lakas ng loob dahil alam po natin kasama natin ang Diyos, kapatid. Ang kanyang presensya, ang ating katiyakan, gabay at proteksyon. Now, mga kapatid, this is a closing challenge about sa atin. Ito yung closing challenge po sa atin. Ang tanong about sa atin for tonight is this. Ano yung tanong sa atin? Ang tanong ay hindi gaano kalaki ang iyong balakid. Ang tanong po ay ganito, gaano kalaki ang iyong Diyos? Gaano kalaki ang iyong Diyos? Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, it's real, very real. Minsan sobrang nakatuon tayo sa laki ng ating problema. It's very real. Okay po yun, Katuon tayo sa laki ng mga hamon, problema. Alright? Kaya nakakalimutan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tunay po na tanong ay hindi kung gaano kalaki ang balakid, kundi kung gaano, again, kalaki ang ating tiwala sa Diyos na napakalaki at napakalaki, sobrang laki, sa versus sa ating mga balakid sa buhay. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, may namahal, walang problemang mas malaki kaysa sa Diyos. Amen? Walang problemang mas malaki kaysa sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kapag nakatuon ang ating pananampalataya po sa Kanya, alam niyo po yun, ang takot ay napapalitan po ng kapayapaan. Ang mga balakid po ay magiging pagkakataon para makita po ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Don't you know that? Marahil yung balakid, yung challenges mo ngayon, anumang mga challenge o balakid na nakikita mo, pain, problems, difficult sa buhay mo, alam mo, yun ay pagkakataon para makita po ang kanyang kapangyarihan. Amen? Hindi sukatan ng tagumpay ang laki po ng problema, kapatid, kundi ang laki ng Diyos na kasama po natin. Amen? Kaya po, alam niyo po yun,
kapag ang Diyos, kapag ang Diyos ang iyong kasama, kapatid, ang bawat balakid po ay nagiging tulay tungo po sa tagumpay. O sino may gusto nun? Amen? O sino na gusto ng balakid ngayon? No? Ulitin ko, kapag ang Diyos ang iyong kasama, kapatid, ang bawat balakid, challenges ng buhay mo ay nagiging tulay, bridge tungo sa tagumpay at tungo sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos para sa iyong buhay. Amen? Sige po, tayo po ay at this time, let us come before the Lord in our prayer. No? Okay? Habang ako po ay nanalangin, manalangin din po tayo. Just honest. Before the Lord, pour out your heart before the Lord. Sabihin mo sa Kanya, Lord, ito yung balakid ko ngayon. No? Marahil, matagal na yung mga balakid na yan. Hindi ka karoon ng saya, ngiti. Okay? So, ano man yung balakid mo, let us come before the Lord, no? Kahit sa Diyos. Alright? Dalhin natin sa Diyos. Suko natin sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya kung ano man yung balakid mo. Let God do His part. No? Ang part mo, kapatid, ngayong gabi, while listening to the word of the Lord tonight, ang part mo lang ay isuko sa Diyos. Surrender sa Diyos. Ibigay sa Diyos ang mga balakid o challenges sa buhay mo. And let God do His part. And I pray and I declare tonight, no, kapatid, mantalang dinudulog natin sa ating Diyos ang anumang mga balakid na nakikita mo sa buhay mo ngayon, sa family mo, sa ministry mo, sa career mo, sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, everything in this life, o maging ang ating buong buhay. Let's come before the Lord and pour out your heart before the Lord. Tayo manalangin. Lord, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, thank you for tonight. Salamat po sa gabing ito. Meron ka pong gentle reminder through your word in Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Kaya po, aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan, salamat po, maraming salamat. We praise you, worship you sa iyong salita. Your word, your Holy Bible is the final authority ng buhay po namin, na nagpapaalala sa amin na ikaw ang Diyos na tumatawag, gumagabay, at nagpapalakas sa bawat isa po sa amin. Tulad po ni Joshua doon po sa ating talata. May mga pagkakataon po na kami po ay nahaharap sa mga bagong hamon, pagbabago, at mga balakid sa aming buhay, aming pamilya, sa bawat antas ng aming buhay. Ngunit ngayon, O Diyos, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo. Yes, Lord. Yun po ang pinakamabuti naming gawin. Huwag kami malaki, Panginoon, sa aming mga kung ano man ang meron kami. Not by might, not by power, but the Spirit of the Lord. So tonight, we humble before you. No, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Tinatalaga namin sa iyo ang aming sarili, aming buhay, ang aming pamilya. Panginoon, tulungan mo kaming maging matatag at matapang sa gitna po ng anumang pagsubok. Itanim po ninyo sa aming puso ang ganap na pagtitiwala sa iyong mga pangako. Naway hindi mawalay po sa aming mga labi at isipan ang iyong salita araw at gabi, upang ang aming mga hakbang araw-araw po ay maging ayon sa iyong kalooban. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, itinatalaga namin sa iyo ang aming mga pamilya, aming ministeryo, aming hanap buhay, aming future, aming mga plans, our dreams, aspiration in this life. Alam mo, Panginoon, nakikita mo po ninyo ang aming puso. Naway ikaw ang manguna ko sa bawat desisyon at direksyon ng aming buhay. Tulungan mo kaming sumunod ng buong puso at lumakad po ng may pananampalataya saan man po kami dalhin. O Diyos, sa gabing ito, sa araw na ito, pinipili po naming tumayo ng may tapang, humawak sa iyong mga dakilang mga pangako ng may katatagan at panghawakan sa iyong pangako ng may kumpiyansa. Yes, Abba Father, Jesus, Amen. May katatagan, panghawakan
O Lord, na may tapang at kumpiyansa po ang iyong mga salita. Ikaw po ang aming lakas, tagumpay at pag-asa. Hallelujah. Ikaw po ang aming panalangin. Ikaw po ang aming tagumpay sa aming buhay araw-araw po. Salamat po Diyos. Lahat po ng mga panalangin, kahilingan, petition, request ng iyong mga anak, sa oras na ito, Panginoon, O Diyos, Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay tapat noon, ngayon magpakailan po. Paano kayo po ay tumugon, O Diyos, tumulong sa amin in the past, is still the same God, Lord Jesus, Holy Spirit, na tapat at sapat sa buhay po ng bawat sa amin. So tonight, Lord, we praise you, we glorify, we bless your name, we lift your name on high sa buhay po ng bawat sa amin. Salamat po, Diyos. Thank you in advance sa lahat ng kasagutan, sa lahat po ng aming panalangin. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihan Panginoon Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Sige po, atin pong tanggapin ang final blessing ng ating Panginoon. Tuon natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon, tanggapin natin ang kanyang bendisyon. Mga kapatid, mga minamahal sa bayan ng Panginoon, naway palakasin kayo ng Panginoon upang maging matatag at matapang. Naway punuin niya ang inyong puso ng pananampalataya at kapayapaan. Naway gabayan kayo ng kanyang salita na bawat hakbang na inyong tatahakin. At tulad ng kanyang pangako kay Josue, maranasan ninyo ang kanyang presensya saan man kayo magpunta. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng Espiritu Santo ang siyang sumainyo sa ating lahat mula ngayon at magpakailan pa. Brothers and sisters in Christ, I bless you now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Sige po, bigyan po natin po ng clap offering ang ating Panginoon. So again po, ito po ang inyong pong lingkod, Pastor Edric Ancheta po ng Global Harvest Goshen Ministry, online house worship celebration. No, shalom and God bless. See you again po by God's grace. Magkita-kits po tayo.